Sa bawat putok ng baril sa Zamboanga City, hindi lang ang buhay ng mga sibilyan ang nakataya dito, pati na rin ang buhay ng magigiting nating sundalo. Sa kabila nito, tanggap na ng pamilya ng mga sundalo ang sakripisyong kapalit nito. Mailigtas lang ang mga inosenteng buhay sa kamay ng mga rebeldeng grupo. Narito ang aking espesyal na ulat. Iyak lang po. Bagamat nawala na ang kanyang asawa dahil sa sinumpaang tungkulin sa bayan ay ipinagmamalaki ni Erlinda Rama ang kanyang asawa na namatay bilang isang magiting na sundalo. Si First Lieutenant John Christopher Rama ay namatay sa Zamboanga mismo sa ika-28 kaarawan ng kanyang misis. Ayon kay Erlinda, nakausap pa niya ang kanyang asawa bago ito pumanaw. Binati pa siya sa mismo niyang kaarawan. Bukod dyan ay nakapagpadala pa siya ng text message upang batiin muli ang kanyang may bahay bago magtungo sa kanilang operasyon. Ngunit hindi niya alam na ito na pala ang huling mensaheng matatanggap niya mula sa kanyang mister. So proud. Sinamatay siya sa digma. Ayon naman kay Teresita Rama, bilang isang ina, masakit na tanggapin na mawalan ng isang anak. Pero kahit pa ganun ang nangyari sa kanyang anak, kanya naman itong ipinagmamalaki. Ikinuwento pa ni Aling Erlinda kung gaano kabait ang kanyang panganay na anak na si First Lieutenant John Rama. Nakikipaglaban siya. Talagang yun ang committed siya sa pagkasundalo. Hindi siya umaatras. Talagang lalaban po siya. Mabait po yung anak ko na yan. Tahimik lang po siya pero may laman ang utak. Mahirap nga tanggapin pero kailangan tanggapin. At yun talaga ang kanyang sinumpaang tungkulin. Samantala, tiniyak ng pamahalaan na mabibigyan ng benepisyo ang lahat ng mga sundalong namatay. Mayroong financial assistance ang matatanggap ng mga sundalo mula sa Office of the President na nagkakahalaga ng 250,000 pesos. Sa Philippine Army ay posibleng umabot sa 50 to 100,000 pesos ang ibibigay sa mga nasawing sundalo. Financial assistance ay may scholarship na matatanggap ang mga anak mula preschool hanggang college, burial assistance at iba pa. Samantala, bilang pagbibigay pugay, naglaan ng ilang sandali si Lieutenant Colonel Harold Cabunok sa mga sundalong namatay sa Zamboanga sa pakikipagbakbakan sa breakaway group ng MNLF. Gayunman, positibo si Cabunok na malapit nang matapos ang sigalot sa naturang lungsod. Dahil umaabot sa 40 hanggang 50 rebelde ang nalalabi at sila ay naghiwa-hiwalay sa mas maliit na grupo sa Barangay Santa Catalina at Santa Barbara. Positive tayo na malapit na itong matapos. Yung pagkawatak-watak ng kanilang hanay, ang pagkakaubusan ng mga bala, ang pagkagutom ng kanilang hanay, ng kanilang mga miyembro, yung 50 ang natitira, pakunti ng pakunti at asahan natin matatapos din itong kaguluhan dyan sa Zamboanga City. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macal.